pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro. Ako si Kaki Lizan de Leon at ito ang Kapitolyo para sa mamamayan. Sa ulo ng ating mga balita, Batang Pinoy Southern Tagalog Leg umuusad na. Executive at working committees buo na. 5 brand new dump trucks bagong pag-aari ng Kapitolyo. 5 computer set tinanggap ng 5 paaralan mula sa pamahalaang panlalawigan. Humigit kumulang sa 16 na milyong pisong iniwang pinsala sa agrikultura ng mga binahang bayan sa lalawigan. Sa detalye ng ating mga balita, hangad ng administrasyon ni Governor Alfonso V. Umali Jr. na maging maayos at matagumpay ang pagdarao sa lalawigan ng Batang Pinoy Southern Luzon Leg sa darating na Oktubre. Kaya bagamat Agosto pa lamang, pinaplansya na ang mga gawaing may kaugnayan sa national sports event na ito. Yan ang balita sa atin ni Ana Marie Reyes. Tinitiyak na administrasyon ni Governor Alfonso V. Umali Jr. na magiging maayos at matagumpay ang pagdarao sa lalawigan ng Batang Pinoy Southern Luzon Leg sa darating na Oktubre. Kaugnay nito nagpatawag si Governor Umali na organizational meeting noong August 8 sa Kapitolyo para sa binuong executive at working committees para sa pagdarao sa lalawigan ng qualifying leg ng Batang Pinoy na isa sa mga national sports event na inaabangan kada taon. Sa bisa ng Executive Order No. 08, magsisilbing chairman ng Executive Committee ng Batang Pinoy si Governor Umali at Vice Chairman nito si Vice Governor Yumerlito Dolor. Miyembro nito ang lahat ng mayors sa lalawigan, DepEd Oriental Mindoro Schools Division Superintendent Dr. Estrelita Dolor, DepEd Calapan City Schools Division Superintendent Dr. Araceli Salmorin, DILG Provincial Director Samuel Borja at SK Provincial Federation President Bukal Colonel Ortega. Sa nasabing executive order ay binuo na rin ang working committees at naitalaga na ang pamunuan at mga miyembro para sa opening at closing program, sports venue and ground facilities, finance, billeting centers, food and reception, security, peace and order, logistics and general services, transportation, medical services, health and sanitation, visitors assistance and education tour, at media relations and publicity. Binuo rin ng Secretariat na magbibigay ng technical at administrative support sa mga komite. Matatandaang noong nakaraang Mayo ay nilagdaan ni na Philippine Olympic Committee President Jose Cuangco Jr., Philippine Sports Commission Chairman Ricardo Garcia at Governor Umali ang Memorandum of Agreement para sa pag-host ng lalawigan ng Batang Pinoy. Ayon kay Batang Pinoy in charge of Provincial Coordination Cristina Alegre, matapos ito ay mabilis nang umusad ang mga paghahanda para sa palaro. Kaugnay nito hiniling ni Governor Umali sa mga pamahalaang bayan at mga konsernadong ahensya at tanggapan na piliin na ang pinakamahuhusay na atletang may edad 13 hanggang 15 sa mga bayan at lungsod upang tiyaking magagaling at lalaban ang mga ito sa kani-kanilang sports event na lalahukan. Kabilang ang Batang Pinoy sa mga pambansang palarong pinagkukunan ng mga atletang ilalahok sa Youth Olympic Games na nakatakdang ganapin sa China sa taong 2014. Inaasahang nasa 4,500 mga atleta, trainers, coaches at iba pang miyembro ng mga delegasyon mula sa Region 4A na kinabibilangan ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon, Region 4B ng Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan, at Region 5 ng Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon, Catanduanes at Masbate ang darating sa lalawigan upang lumahok sa nabanggit na sports competition. Lalahok ang mga atleta sa iba't ibang events tulad ng archery, athletics, badminton, chess, dance sports, judo, swimming, table tennis at wrestling. Magkakaroon din ng exhibition ng canoe kayaking sa paglulunsad dito bilang isa sa events ng palaro sa susunod na taon. Kalimitang pagiging counterpart ng pamahalaang panlalawigan sa mga proyektong pang-infrastruktura sa mga barangay ang mga heavy equipment na kinakailangan. Subalit sa bahaging ito ng pamahalaang panlalawigan, may mga pagkakataon na hindi pa rin ito makatugon. Ang dahilan, malimit na masira ang mga luma ng sasakyan tulad ng dump trucks. Narito ang report. 5 brand new Hino dump trucks ang bagong pag-aari ngayon ng pamahalaang panlalawigan na gagamitin sa pagsasaayos at pagkukumpuni ng provincial roads sa buong lalawigan. Kaugnay nito, binasbasan ni Father Jim Ruga mga nasabing dump trucks na sinaksihan ni Governor Umali, Engineer Dilay,
Flood Mitigation Overseer at dating Nauhan Mayor Nelson Melgar, PGOM Consultant Attorney Rafael Infantado, Chief of Staff Rowena Arsans, Dr. Nelson Buenaflor, OIC PIO Maria Fede Leon at iba pang mga konsernadong individual. Ayon kay Provincial Engineer Elmer Dilay, ang dump trucks ay nagkakahalaga ng 2,395,000 pesos bawat isa na pinondohan sa taunang budget ng administrasyon ni Governor Alfonso V. Umali Jr. Idinagdag ni Engineer Dilay na simula nang maupo si Governor Umali bilang punong lalawigan ay umabot na sa 15 heavy equipment ang nabili at napondohan ng 32 million pesos ng Kapitolyo. Bukod sa 5 brand new dump trucks, nakabili ang Kapitolyo na 5 pang second-hand dump trucks, isang brand new payloader, 2 second-hand grader, isang road roller at isang backhoe excavator. Samantala, sinabi ni Engineer Dilay na aabot sa 132 million pesos ang kabuang halaga ng mga proyektong pang-infrastruktura na pinasimulan ng ipagawa ng Administrasyong Umali sa buong lalawigan ngayong taon. Pinakamalaking bahagda na nasabing pondo ay nakalaan sa pagpapakongreto ng humigit kumulang sa 15 kilometrong kalsada sa iba't ibang bayan na may pondong 67 million pesos. Puspusan ang pagtataguyod ng Administrasyong Umali ng mga pagawaing bayan at tinitiyak nitong maayos ang implementasyon ng mga proyektong matibay at mga konkretong patunay ng progreso ng Oriental Mindoro. Isa sa mga salik upang makaagapay ang mga paaralan sa ibang katulad na institusyon ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga makabagong pasilidad. Dahil batid ito ng punong lalawigan at dahil na rin kasama sa mga pangunahing prioridad nito ay ang edukasyon, umaalalay sa pangangailangang ito ang pamahalaang panlalawigan. Nagbabalita si Randy Digma. Nagkaloob ang pamahalaang panlalawigan ng 5 kumpletong set ng desktop computer sa 5 ring paaralan sa lalawigan sa pamamagitan ng Provincial School Board na ginanap sa GO Conference Hall noong Agosto 13. Ito ay bilang tugon na rin sa kahilingan ng mga benepisyaryong paaralan kay Gobernador Alfonso V. Umali Jr. na magkaroon sila ng karagdagang computer na magagamit ng kanilang mga mag-aaral. Sa simpleng seremonya, mismong si Gobernador Umali ang personal na nagkaloob ng kumpletong set ng computer sa mga guro. Sa kanyang mensahe, binigyan din niya ang kahalagahan ng nagkakaisang mamamayan, ang malaking adbentahe ng hindi pag-aaway-away ng mga leader at pagkakaroon ng political stability ng lalawigan. Resulta nito, ayon sa gobernador, isa tayo ngayon sa anyay laging nauna sa nabibigyan ng mga proyekto at programa ng pamahalang nasyonal. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, samantalahin natin yung pagkakataon kasi sayang, meron tayong window ngayon up to 2016 para magawa lahat ito. So, napakaganda na yung provincial government, yung Kapitolyo ay nagkakaigi lahat na, nagkakasundo, hindi nagkakagulo, hindi nag-aaway-away. Meron tayong political stability kaya medyo mayabang yung Oriental Mindoro ngayon. Samantala, ang mga paaralang benepisyaryo ng kompletong set ng computer ay ang Misong Elementary School sa bayan ng Pola, Porperio G. Comia National High School sa Barcinaga, Nauhan, Villa Pag-asa Elementary School sa bayan ng Badsud, Sampaguita Elementary School sa bayan ng Victoria at Aplaya Elementary School sa bayan ng Bungabong. Lubos naman ang kaligayahang nadama ng mga benepisyaryo at malaking pasalamat ang ipinabot ng mga ito sa gobernador. Pinangisawaan naman ng Provincial Planning and Development Office ang naturang gawain. Randy Digma, KPSM. Bagamat hindi tayo dinaanan ng bagyong Hener at Helen ng mga nakaraang linggo, damay naman ang lalawigan sa malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan, dahilan kaya binaha ang ilang mga barangay na nasa mababang lugar at malalapit sa ilog. Yan ang balita sa atin ni Ana Marie Reyes. Humigit kumulang sa 16 na milyong piso ang iniwang pinsala partikular sa Bako at lungsod ng Calapan nang malawakang pagbahang na nalasa rin sa iba't ibang bahagi ng bansa noong huling linggo ng Hulyo hanggang nitong unang linggo ng Agosto. Sa damage assessment report na isinumite ng Pamahalaang Bayan ng Bako sa Pamahalaang Panlalawigan, naitala ang 15,350,450 pesos na kabuuang pinsala sa 341 hectares ng palayan. Ayon kay Provincial Agriculturist Petronilo Di Mailig, ang mga pananim na palay ng 14 na barangay ng Bako ang inilubog ng malawakang pagbahang dulot ng pag-apaw ng mga ilog sanhi ng walang tigil na pagbuhos ng ulan. Umabot naman sa humigit kumulang sa 300 magsasaka ang labis na naapektuhan sa nasabing bayan. Samantala, nasa 102 hectares na palayan at 101 na magsasaka sa Calapan ang naapektuhan naman sa nagdaang kalamidad.
Sa kabuuan, umabot sa 472,095 pesos ang naitalang pinsala sa nag-iisang lungsod sa lalawigan. Kaugnay nito, sinabi ni Dimailig na nakahanda ang pamunuan ni Governor Alfonso V. Umali Jr. sa pag-ayuda sa mga naapektuhang magsasaka. Aniya, ang mga magsasakang naapektuhan na magiging prioridad sa seed banking o binhian ng pamahalaang panlalawigan sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture. Sapat pa naman aniya ang nakaimbak na registered seeds ng pamahalaan. Ipinaliwanag ni Dimailig na kailangan lamang nilang i-validate ang mga lugar na naiulat sa kanilang tanggapan at kailangan din lang na makipag-ugnayan ng mga magsasaka sa kani-kanilang irrigators group. Sa ganitong sistema aniya ay masigit na mapapabilis ang pagkakalob ng suporta para sa mga nangangailangang magsasaka. Sa dami ng mga request na pumapasok sa tanggapan ng punong lalawigan, kung minsan hindi na nito magawang makatugon sa target na panahon para sa dapat na maipatupad ito. Mas mainam na maging matyaga sa pakikipag-ugnayan at pagpa-follow up ang mga barangay upang mapabilis na mabigyang katuparan ang hinihiling nilang proyekto. Narito ang report. Dahil nasigasig na nakikita ni Governor Umali sa pakikipag-ugnayan ng mayorya ng punong bayan ng bayan ng Bungabong, tinumbasan nito ang tig 214 na bag ng semento na ipinagkaloob ng pamahalaang bayan ng Bungabong sa 36 na barangay nito para sa mga proyektong pang-infrastruktura sa kani-kanilang barangay sa regular niyang pag-ikot at personal na pagbisita sa mga barangay tuwing araw ng Martes. Kapwa pinulong ni na Governor Umali at Mayor Hercules Umali ang mga punong barangay hinggil sa mga pangangailangan ng mga ito. Sinabi ng gobernador na sa mga nakalatag na pangangailangan ng bawat barangay, kinakailangang mag-target muna ang mga ito ng dapat na unahin upang maisama sa popondohan ng pamahalaang panlalawigan. Binigyan din niya ang pagkakaroon ng tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa pamahalaang panlalawigan upang mas mabilis na matamo ng mga ito ang kanilang pag-asenso. Sila ang nagpapakahirap, yung iba tumatanggap lang, di ba? Yung mga iba nga, yung purpose, hindi pa tayo sigurado kung talagang mahirap nga, di ba? Pero dapat naman, yung talagang mahirap na, naghihirap pa, kaya dapat isama natin. So, yung mga programang ito, nagagawa natin ngayon, nagtutulong-tulong tayo dahil nagkausap-usap tayo. At ang tinitingnan natin window rito, hanggang 2016. So for the next 4 years, habang nandiyan si Pinoy, baka pwede natin mapabilis. Kaya mas maganda na tuloy-tuloy itong ating, siguro, mas anuhan pa natin, ano? Tapos yung mga mas dalasan, mas regular natin yung meeting. Na sa ganoon, talagang makita natin ano na yung mga nangyayari. Ano? So, may mga kulang-kulang tayo kasi, siyempre, pagpunta nyo sa amin, akala namin all the while. Pag wala na nag-follow up, akala namin, okay na yan. Hindi na nag-follow up eh. Yung pala, walang nangyayari. Idinagdag pa ng gobernador na may nakalinya pa ring 8 concreting projects ang pamahalaang panlalawigan para sa bayan ng Bungabong. Dagdag pa rin ng gobernador ang kahalagahan ng pagtukoy sa mga barangay na wala pang palikuran, gayon din ang mga barangay na wala pang opisyal na midwife. Gusto namin, imbis na, pwede convert natin ito, pwede yung gano'n eh. Convert natin na isang set na ng kung ano ang kailangan nyo. Semento, lagyan na natin ng kung hollow blocks yan o kung culvert, kung yung tangke. Tapos, para nababawasan natin. Yung mga programa namin ngayon, gusto namin yung nakakabawas tayo. Na-address natin yung problema, yung health and sanitation. Kasi bagsak tayo dyan sa scorecard ng DOH. Pero hanggang ngayon, pinapa-inventaryo mo ngayon, sino ba talaga yung wala pang mga toilet? Kailangan bawat isang bahay mayroong toilet talaga. Kasi kung hindi, saan lang i-evac yan. Diba? Meron nga ano tawag dito? Pick-up line. Evac ba kayo? Bakit? Kasi hindi ko kayo makuhang paglaruan. Pasasalamat naman mula sa mga punong barangay ang ibinalik na mga ito kay Governor Umali. Ayon sa kanila, hindi nila malilimutan ang mga dating pinapangarap lamang nila sa bayan ng Bungabong, tulad ng pagpapakongkreto ng mga daan na binigyang katuparan ni Governor Umali, hindi lamang sa pag-upo niya bilang punong lalawigan, kundi maging noong pang kinatawan ito ng ikalawang distrito. Pero mo 500 ang hiningi mo. Kaya ko, maraming salamat.